So ayun, good morning guys. Ngayon pupunta tayo ng ng Kawasaki na naman tuloy. Pupunta tayo ng Honda Big Bikes Pampanga Angeles. Dalhin natin yung CBR 650R natin. First PMS niya, 1,000 kilometers. So, ipapakita ko sa inyo kung mamaya kung paano yung mga ginagawa pag first PMS. And then kung ano yung mga kailangan na mga materials like langis, filter kung meron man. Wala pang pangalan si CBR 650R to. So, baka pwede niyo akong tulungan kung anong masasuggest yung mga pangalan para kay CBR 650R. So, yun. Tara! So yun, nakadating na tayo ng Honda Big Bikes Pampanga Angeles. So kanina, sinubukan kong dumaan sa National Road. Nag-exit ako ng Dinalupihan, tapos naglubaw, Bubuagay, tapos nag-Mega Dike, dire-diretso. Ang ganda doon sa Mega Dike, kaya lang paglabas ko, traffic na. Kaya siguro mamaya mag-expressway na lang din ako pa uwi. So nakapila na yung motor ko. A few moments later. Why not, habang nandito tayo sa Honda Big Bikes store, take natin yung opportunity para magtingin ng mga iba pang big bike para mapakita ko rin sa inyo. So tara! So ito ay CB650R. Ayan yung specs niya. Ito yung naked version ng motor ko. Paras lang sila ng engine displacement nito. Halos lahat paras naman sila. Ito naman cruiser type na Rebel 500 yata ito. Amazing caliper na rin siya. Single disc brake. O nga, sa Rebel 500 to. Lakad ng mga kanya. Ano siya? Kung dalawang to, ano to? Ito yun naman yung CB500F. Ganda nito. Mga 2-cylinder yata. Ay hindi, single cylinder lang. Ito Rebel ano rin. Rebel 500 kulay red. Mas maangas yung cruiser type na ano, yung ganito. Yung simple lang siya. Hindi siya masyadong makulay. Ito maganda. 500 CBR 500. Lower version nung motor ko. Maganda yung colorways mo. Tapos medyo maangas na yung ano niya. Yung tail niya. Patusok-tusok na. Yung sa akin kasi parang sports touring talaga eh. So yun siya. Hindi na ako masyadong mag-dive in sa specs. Hindi ko naman re-review. Next time na lang. Tapos itong next, ngayon ko lang nakikita ito eh. Parang CL200 o CL500. CL500 din siguro. 2-cylinder. Para siyang crossbreed ng cruiser tsaka naked. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ang ganda na rin. So ito ba yung ibang big bikes? Transalp 750. Ang ganda. Ganda nitong white version na to. Magkano kaya ito? Check ka na lang. Hindi kasi nakalagay yung price na dito. Adventure bike. Hindi ko makita yung specs niya. Naka 2-cylinder na rin siya. Radiator gun. 2-cylinder na pambitso. Saka yung engine niya parang parang pa baliktad pa lang. 2 cylinder. 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 2 cylinder.
Kasi ito yung ano, flagship ni Honda, si CBR Fireblade. Grabe yung specs nito, nasa 1.6 yata. Tignan natin yung price, nakakilite. 1.6M. Naka Brembo disc brakes, caliper. Tapos naka Öhlins na upside down fork gold suspension. Naka quick shifter na to, tsaka downshift. Angas nung ano nyo. Ganda na rin yung gulong nyo. Naka ano siya, butt locks. Tapos yung kanyang ano, Öhlins na rin yung ano, rear suspension nyo. Mas ganda. Nasa ko naman is Transalp din. Transalp na kulay itim. Ito maganda. Ito ang gusto ko. Ang nito, Africa Twin. Ano naman yung dash? Dang pinipindot. Ay yung ano, sa pindutan niya. Ito, meron pang ganyan. Reviewin ko nga ito sa susunod ng tapos yung dash niya. Grabe. Venture bike. Ito yung ginagamit sa kursan pang malayuan nila. Tsaka all around. Tapos next, automatic. Hindi mo pala automatic. Dual clutch transmission sa DCT. So pwedeng automatic, pwedeng manual. Yata, hindi ako sigurado. Ang XADB. Pwede rin ito. Pangratratan sa traffic. Mas ganda. XADB 750 yung engine niya. Ito naman yung ano, ito maangas na 500 500X. Ito rin yung nag-isang face frame, kaya lang parang hindi ako mag-enjoy masyado. Gusto ko yung sports touring. Yan siya. So yun guys, dito pa rin tayo, waiting pa rin tayo. Dami kasing mga nauna sa atin kanina, mga small displacement bikes. So yun, antayin lang tayo hanggang yung turn natin. Naantok na nga ako dito, gusto ko na matulog. Buti na lang maganda yung lunch nila. Chill lang. Ito gusto ko dito, kahit nag-aantay ka ng service mo, at least maayos naman yung paghihintay mo, hindi yung init tapos diba? Maganda yung service, naka-aircon po. So yun na nga, dito binabaklas na yung mga bolt and nuts nung ating radiator, and then ikakabit na niya yung ating radiator cover. Yung radiator cover, nabili lang natin siya sa Shopee. Pinakabit na lang natin dito sa Honda Service Center. Nagbayad na lang tayo ng 300 pesos for the installation. Para di na rin ako mahirapan, baka magkamali pa ako ng bolt, pagkabit ng mga bolt. Natanggal na rin pala niya dito yung mga yung bolt para dun sa pag-change oil. Pinapadrain na lang niya ng gusto yung mga oil na nasa engine pa natin, sa loob ng engine natin. After siguro ma-drain ng oil,
mga konting linis. Tapos yung ano pala natin, isa din sa mga findings na nakita during inspection is yung kadena natin. Loose na yung kadena natin, masyado nang maluwag. So sabi nung service center, higpitan na lang daw. Tapos bibili na lang ako ng chain lube para dun sa paglilinis tsaka dun sa paghigpit ng ating kadena. Tapos nagdagdag na rin pala sila ng coolant dahil yung coolant ko is mababa na. So, binayaran ko rin yung coolant. So in total, lahat ng binayaran ko for the service sa Honda Big Bikes Pampanga is 650. Kasama na doon yung installation ng radiator cover, additional coolant, and then yung chain lube. Ang free sa akin is yung oil. Ang oil capacity na pinalit sa kanya is 2.6 liters. So naka-free ako ng service and oil for my first PMS of 1,000 kilometers. Gusto ko sanang i-video dun sa loob yung kung paano yung step by step na ginagawa during preventive maintenance. Kaya lang nung nandun na ako sa loob, sabi sa akin nung mechanic is restricted daw yung area for guests or for yung sa may mga araw ng sakyan. Kaya pinalipat ako dito sa may bintana na lang. Yan, nililinisan niya na lang yung tapos ilalagay niya na yung oil mamaya. Dito pinupunasan niya muna yung kadena, tapos mamaya sasabunin niya na and then iigpitan, tapos lalagyan ng oil. Inabot din siguro ako ng 30 minutes to 1 hour to complete yung maintenance. Di naman ako nagmamadali. Despite na pumila na nga ako, tapos mamadaliin ko pa ba yung maintenance ng motor. So, yun na yun. Next na PMS ko is around 5,000 to 7,000. But they recommend na 6,000 na ako bumalik para ma-PMS yung motor natin. So ano nga bang magandang pangalan kay CBR 650R? Baka pwede nyo ako matulungan kung anong marerecommend nyo. So yun na. Thank you for watching.